Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng ka-coffee natin na nakikinig. Mainit-init na usapin ngayon yung pagre-resign ni Speaker Martin Romualdez. As of this moment, ang oras natin ngayon, ka-coffee, 10:30 po ng gabi, September 16, 2025. I think confirmed na, no? Pero wala pa po lumalabas yung official confirmation, no? Actually, hindi confirmed, no? Pero I think confirmed. Sa tingin ko lang confirmed, no? Pero wala pa pong lumalabas na official confirmation na nagbitiw na po sa pwesto si Speaker Martin Romualdez. Pero may nag-feed sa atin ng information, nagbitiw ng araw po. At meron daw po itong basbas ng ating presidente. Bago tayo sumalang, nasa Malacanang po si Speaker Martin Romualdez at si Sandro Marcos. Si Majority Leader Sandro Marcos, at kausap po ang ating presidente patungkol dito sa change ng leadership dyan sa House of Representatives. At may nagbalita rin sa atin na nagligpit na po ng mga kagamitan si Speaker sa kanyang opisina dyan sa House of Representatives. So therefore, I assumed na aalis po. Kung ano man po ang dahilan, yan ay hindi pa po malinaw. Pero sa tingin ko, ako I am confident na aalis na bilang speaker. Pero mananatili pa rin po siyang congressman, di ba? Kinatawan pa rin po siya, representative po rin po si Speaker Martin Romualdez. It's just that hindi po sa kanya ang posisyon ng speakership. Ang speakership, ka-coffee, actually pang-apat yan sa pinakamataas na posisyon, no? Sa birokrasya ng Pilipinas, presidente, vice-presidente, senate president at speaker of the house. Napaka makapangyarihan po ng posisyon na yan. Actually, nagtagumpay yung mga DDS dito kasi itong pagpapatalsik kay Speaker Martin Romualdez, actually isa yan sa plano ng mga dilis. Isa yan sa mga steps o strategies ng mga dilis para tapusin o para ibagsak itong gobyerno. If ever, I think totoo, naaalis na si Speaker Martin Romualdez, ano yan, kumbaga isang win yan para sa mga dilis, no? At ang possible scenario nga dyan, kung hawak nila yung bagong speaker, kasi ang napapabalita itong si Bo GD, kilala niyo ba ito, ka-coffee? Si Faustino Bo GD III, ang sinasabi pong papalit sa pwesto ni Speaker Martin Romualdez. Kasi ano lang naman yan, ka-coffee, kumbaga may internal arrangement na yan nag-usap-usap na yung mga mambabatas na yan yung formality na lang hinihintay natin dyan. Yan daw po ang papalit. Ito po miyembro naman ng Partido Federal ng Pilipinas, no? O yung partido mismo ng ating presidente, no? Pero noon daw itong Bo GD isang DDS supporter, no? Supporter ni Digong o ng mga Duterte. Sana lang, sana lang huwag niyang pabayaan ng House of Representatives o magkalat-kalat yung House. Kasi in fairness kay Speaker Martin Romualdez, nung siya ay nanungkulan dyan, 3 taon din natapos niya yung kanyang termino, hindi na muling nahalal na naman sa kongresong ito. United ang House of Representatives. May mga lumilihis, 2, 3 o 10 siguro, hindi aabot sa 20. May mga lumilihis, pero generally nagkakaisa po yung mga mambabatas dyan sa House of Representatives. Dyan sa leadership style na yan ni Speaker Martin Romualdez, in unison yung mga mababatas dyan sa mababang kapulungan. Kasi kung ikukumpara mo sa Senado medyo hindi sila nagkakasundo-sundo dyan. Medyo gulo-gulo sila dyan. Pero dito sa House of Representatives, nagkakaisa po sila. Anyway, wala tayong magagawa dyan, no? Kung decision ni Speaker na mag-resign o umalis sa kanyang pwesto, wala tayong magagawa dyan. Diba? May mga balita na tayo nakikita. Halimbawa, dito sa Abante News Online, no? Posibleng magbitiw bilang House Speaker si late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Miyerkules. Ngayon po ay Martes, ibig sabihin bukas na po yan, Miyerkules September 16. Sorry, Miyerkules na ba ngayon? Martes pa lang ngayon, ka-coffee, September 16. Habang si Isabela Representative Faustino Bo GD III ang nakikitang papalit sa pwesto ayon po sa ulat ng Politico. Tingnan ninyo. Kilala niyo yung Bo GD? Hindi ko siya kilala, ka-coffee, no? Ngayon lang tumatak sa ating isipan, no? Ngayon lang natin narinig itong pangalan na ito, pero for sure napag-usapan na nila yan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na nagliligpit na po sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Yung hawak na yan ng lalaki, yan po yung, ano tawag natin dyan?
sa mesa mo, di ba, sa opisina mo, may nilalagay dyan na minsan bato yan, naka-engrave yan, andyan dyan yung pangalan mo, Ferdinand Martin Gomez Romualdez, ayan, Speaker, House of Representatives. Inalis na po yan sa kanyang opisina. So, ako, kaya sinasabi ko sa inyo, yan, total, nasa balita na rin naman ito, no? Mukhang confirmed na nag-resign o nag-leave of absence, pero bawal namang, wala namang leave of absence ang speaker no? So I think totoong papalitan na ka-coffee, no? Now, balik tayo dito sa issue. What will happen? Anong nangyari? Bakit nag-resign? Di ba? Nauugnay ito sa issue ng flood control scam. Di ba? Kasi pilit na nililink nito mga dilis si Speaker Martin Romualdez dito sa flood control scam. At ang sinasabi din ng ilang netizens dyan, napakarami mga mambabatas dyan sa House of Representatives ang sangkot sa maanumalyang flood control scam. Therefore, command responsibility daw, may pananagutan dyan si Speaker Martin Romualdez. Pero, hindi yan tumutugma doon sa statement ni Speaker at sa ginagawa ni Speaker. In fact, nung pumutok yung issue na yan, nung si Presidente ay nagsalita, no, sa kanyang State of the Nation address na mahiya naman kayo, remember that ka-coffee, no? Yung mga budget insertion na yan, nung nagsalita si Presidente patungkol dyan sa budget na yan, at ang sinasabi ng Presidente, dapat align dyan sa plano ng gobyerno. Diba? Align dyan sa President's budget o yung ipinapasa po ng DBM, yung National Expenditure Program. In short, huwag kayong masyadong insert ng insert. Huwag masyado. Kasi ginagawa pa rin naman yung insertion na yan. Pero sana minor lang. At sana maging transparent kayo. Si Speaker ay isa siya, actually nauna siya, na nag-implement ng budget reforms just House of Representatives. Wala tayong fake news, ha? Yan ang totoo. Mas naging transparent ang budget deliberation. Diba? Inimbitahan niya yung civil organizations, yung civic groups, inimbitahan sila na maging parte ng budget processing. Para maging transparent tayo, sige, papasukin natin yung civic groups para nakikita nila sino yung mga nagsasabi ng ganito, sino yung mga nagdadagdag ng budget, sino yung may mga hidden agenda dyan, at least nakikita mismo ng kanilang mga mata itong mga mambabatas na ito o yung mismong budget process. Therefore, mas naging transparent yan. Isa po si Speaker Martin Romualdez sa nagsulong ng reforms na yan, ng reforma na yan, ng budget reforms na sinasabi natin. Yun na lang, talagang kinukuyog siya ng mga DDS ngayon at ng mga bashers. Actually, nauna nga siya sa Senado That time si Chis Escudero yung si Chis Escudero yung Senate President Wala kang marinig na aksyon. 2. Si Speaker Martin Romualdez, mabilis umaksyon yan sa legislative agenda. Proven and tested yan. Kasi pinag-uusapan yan Ano yung priority ng Presidente? Yung mga legislative agenda o yung measures na gusto ng Presidente, syempre nag-uusap sila, hindi lang mga Presidente yan, na pagkakasunduan nila na ito yung i-prioritize natin. In fairness, just sa House of Representatives, mabilis silang umaksyon dyan. Kung ano yung priority bills, ina-action na agad. Pinagdidebatehan agad at pumapasa sa third reading yan. Ang problema, yung version sa Senado, wala. Natutulog. Hindi naman pwede maging batas yan kung wala pang naipapasa na version dyan sa Senado. Kasi magbabay-cam pa yan Kasi alam niyo, di ba? Pag gagawa ka ng batas, may version ng House of Representatives, may version ng Senado. And then, magbabay-cam. Pag ututugmain mo yan. Di ba? Magkakaroon kayo ng compromise dyan para maging isa sa pamamagitan ng bycam bago ipasa sa Presidente yan. So, mabilis kumilos sa House. Ang problema, dito sa Senate, mabagal. So, hindi magiging batas yan. Sayang. Isang malaking sayang, actually, Isang malaking sayang yung lesasyong pag-alis ni Speaker Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Napakamalaking sayang po yan. Actually, ang balita ngayon, puro tungkol lahat kay Speaker, Insiders said Romualdez was supposed to step down on Tuesday. Ngayong araw po yan, with Isabela Representative Faustino D. or Boji D. III taking over. However, a Daily Tribune source said the Speaker was not in the House during the 30-minute session but in Malacanang. Yan po ang sinasabi ng
ibang mga balita, pero hindi ako tiwala dito sa Daily Tribune, pero actually consistent din naman siya doon sa ibang mga naglalabasan pong mga balita, no? Ang worries lang natin ngayon, ang daming fake news eh. Wait lang ha. Ang worries lang natin ngayon sana yung proteksyon ni PBBM, kasi no doubt naman yan eh. I don't know kung mag-agree kayo sa akin, pero malaking balakid para sa mga dilis, sa mga obstructionist ni PBBM si Speaker Martin Romualdez. Now, nawala na siya dyan bilang speaker, sana maprotektahan pa rin ang ating presidente. Remember, ang impeachment ay nag-originate yan sa House of Representatives. Diyan nagmumula yan. O sige, pwede, private citizen. Sige, let's be technical, no? Private citizen, pero kailangan pa rin ng endorsement ng miyembro ng House. At pagbobotohan nila yan. So sa panahon ni Romualdez, wala nagkaroon ng impeachment case laban kay presidente. Sana, ito, wish ko lang naman to, no? At sana, yung papalit sa kanya, let's say itong si supposed to be Speaker Boji D, protektahan niya rin ang ating presidente. At huwag siya magpahawak sa naratibo o huwag siya magpahawak sa mga dilis. Kasi maraming dilis pa rin dyan sa House of Representatives eh. Nagkukubli lang yan eh. Alam mo, Gloria. Very powerful pa rin yan si Gloria. Huwag sila magpapakontrol dyan. Kasi, posibleng magmula sa kanila, definitely, sa kanila magmumula yung impeachment case laban sa ating presidente. Sana wag naman mangyari. Maganda ang ginagawa ng presidente. At kung hahayaan niya ng bagong liderato dyan sa House of Representatives, malaking dagok yan sa ating presidente. Diba? Sana, yun ang bantayan natin. On a positive note naman, pasensya na, magulo yung isip ko ngayon eh. On a positive note, marami kasi ang nagsasabi na ang sinasabi ng presidente wala siyang sisinuhin kahit na kamag-anak ka dyan sa flood control project. On a positive note, out of delicadeza, actually hindi rin delicadeza, nagkusang loob na, nagkusang loob na mag-resign. O para, total, isinisisi ninyo o isinisiksik ninyo, pilit nyong idinadawit si Speaker Martin Romualdez dyan sa flood control scam, okay, sige, I will leave my position, do your investigation. Diba? Hindi siya nagbatigas. Hindi kaduwagan yan. Diba? Katapangan yan. At ito ay patunay na gusto ni Speaker Martin Romualdez ng matibay na investigasyon dito sa mga sangkot sa flood control projects. Okay, hindi ako kakapit tuko dyan sa posisyon na yan. Kung sinasabi nyo involve ako at may kaugnayan ako dyan, o sige, imbestigahan nyo ako. Patunayan ninyong may kaugnayan ako dyan. O, natatakot kayong imbestigahan ako dahil ako ay Speaker of the House? O sige, I will leave my position. Then, conduct your investigation. Sa akin lang yan ha. Yan ang katapangan dyan ni Romualdez. Matapang siya dyan na bitawan ng kanyang posisyon. Hindi siya nagkapit tuko dyan. May basbas daw po yan ng presidente. May nakita ko may basbas ng presidente. Pag sinabi mo kasing basbas, parang, o sige, go. Allow mo na yan, mag-resign. Parang off yun, di ba? I don't agree or parang hindi acceptable yung term na may basbas. Kasi ibig sabihin, presidente pa rin nag-approve? Hindi. Ang legislative totally independent sa executive. Ang bumipili ng speaker ang House. Ang mga miyembro nila. Paano may say dyan ng presidente? Siguro ang tinutukoy nila dito sa balita kasi may basbas daw, alam ng presidente. Which is, hindi naman nakapagtataka, presidente yan eh. Napakalaking political institution ng House of Representatives na para hindi malaman ng ating presidente kung ano yung nangyayari sa liderato dyan. Again, sinasabi natin yan, ang may pinakamagandang access sa Intel report, o kung ano man yung chismis, o sige, sabihin ninyo chismis, ang presidente. Pero I don't think basbas o ang presidente ang nag-approve na, sige, palitan nyo na yan at ilagay nyo si Faustino. Hindi yan. Independent yan. Decision ng House yan. Walang say ang presidente dyan. Posibleng alam niya. And I think alam niya. Pero kung siya yung magdidikta, o sige, umalis ka muna dyan na, mag-leave of absence ka, wala namang ganong term,
Walang say ang presidente dyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Nasa Net25, basahin natin yung balita nila dito. Trending ngayon si Romualdez, no? Spotted sa kuhang ito ang paglabas ng desk name plate ni House of Representatives Speaker Martin Romualdez mula sa kanyang opisina ngayong gabi. Nagdulot ito ng mas matinding spekulasyon kaugnay sa umano'y nalalapit na pagbabago ng liderato ng Kamara. Wala pang formal na kumpirmasyon, ngunit patuloy na usap-usapan ang posibilidad ng power shift sa mababang kapulungan. Ako ay agree. Totoo yan, ka-coffee. May change of leadership talaga dyan sa House of Representatives. Wag lang si Kiko Barsaga. Di ba? Wag lang ilagay dyan si Kiko Barsaga. Kasi miyaw ang mangyayari dyan. Anyway, wala tayong magagawa dyan. Decision nila yan. Di ba? Decision nila yan. That's politics. Magulo talaga ang politika, no? Walang permanente dyan. Lahat yan ay temporary. Sige, yung position na yan, pinagbutuhan nila yan. Hindi natin alam kung ano posibleng mangyari bukas. Nag-iiba ang tono eh. Ang atin lang, protektahan si Presidente kung ano man po ang leadership change dyan sa House of Representatives. Kailangan pa rin natin matiyak ang proteksyon ng ating Presidente. Ako, umaasa pa rin. Partido Federal ng Pilipinas naman ito, ka-coffee. Partido ng Presidente yan, yung papalit sa kanya. No, bantayan na lang din natin. Diba? Nalulungkot tayo dahil wala si Romualdez dyan. Siya yung pinagkaisa niya eh. Diba? For the longest time, watak-watak yan eh. Pero si Romualdez, kahit iba-ibang partido, pinagkaisa niya yan eh. Anyway, wala tayong gagawa dyan kasi decision nila yan. Ang tabay lang tayo kung ano mga possible changes pa na mangyayari. We are still waiting for the confirmation, no? Pero may nag-feed sa atin ng information na talagang aalis na si Speaker bilang Speaker, no? Pero mananatili pa rin po siyang representative. Okay, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, huwag din po kalimutang mag-subscribe, no? I-click lang po ang subscribe. Dapat may D na yan sa dulo. Ibig sabihin, naka-subscribed na kayo, no? Nasa TikTok, subscribe din po kayo at magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Bukas, Miyerkules ka-coffee, Salamat PBBM Podcast. Huwag niyong kakalimutan yan ha. Tuwing Miyerkules po, Salamat PBBM Podcast, alas 6 po ng hapon hanggang alas 7:30 po ng gabi. Kasama po natin dyan si Palerista TV. Of course, kilala nyo. Si Paler, no? Sikat yan sa Facebook. At si Yayam Dizon. Sikat din po yan sa Facebook, no? I-check nyo lang po ang aming Facebook page, ang Salamat PBBM Podcast. Ayan, mapapanood nyo po kami. Every Wednesday po yan, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Alright, kita-kits tayo bukas ka-coffee at sa mga bago kong videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.